Ako si Tonet, ang panganay na breadwinner. Isang breadwinner na nooy nangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan na ngayon ay gusto kong i-share ang aking success story. Pero alam nyo, bago ko po nakamit ang pangarap ko, sobrang dami ko pong pinagdaanan sa buhay. Sana po ma-inspire ko po kayo sa aking success journey as a breadwinner. Tara, samahan nyo ako. Ako pala yung panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kami po ay laki sa hirap. Si papa ko noon merong negosyo kaya maganda yung buhay namin noon. Pero sa kasamaang palad, nasara yung negosyo ni papa ko kaya nalugmok kami sa kahirapan. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Nabaon kami sa utang, hindi kami halos makakain sa isang araw, hindi makabili ng bagong uniform, walang baon sa school, pero nakita ko yung pagsisikap ng aking magulang para kami po ay mapakain at mapagtapos ng pag-aaral. At dahil masikap ako sa pag-aaral, naging scholar ako sa college. Kaya hindi na rin mabigat sa aking magulang ang pagtutustos sa aking pag-aaral. At dahil ako yung panganay, maaga kong inako ang responsibilidad na balang araw, makakaahon din kami sa hirap. 2015 nung ako'y unang nagtrabaho at naging isang breadwinner. Nasubukan kong malayo sa aking pamilya at makipagsapalaran sa Cebu. Almost 3 years po akong nagtrabaho as a chat support agent sa isang call center company dito sa Cebu na Qualphone. Nasubukan kong magpasko at magbagong taon at mag-birthday na hindi kasama ang aking pamilya. Mahirap pero kinakaya ko. Mahirap pero kinakaya ko basta't para sa pamilya, para makapagbigay ako at makapag-provide ng kanilang mga pangangailangan tuwing sahod ko. Hindi ko makakalimutan yung unang sahod ko na 15,000. Sobrang nalakihan ako sa pera na yun kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin kaya binigay ko na lang lahat kay mama at papa. Tapos nagtira lang ako ng kaunti para sa sarili ko, para sa mga gastusin ko habang nagtatrabaho ako. After naman sa Qualphone, naging email support po ako sa Sykes for almost 1 year. Nung nagtatrabaho ako, sobrang dami ko ring hirap na napagdaanan. Yung kapag may sakit ka, hindi ka makaka-absent. Walang mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo lang. Kailangan mong bumangon ng maaga kasi meron kang binubuhay na pamilya. Kapag pinapagalitan ka ng amo or boss mo, kailangan mong tiisin lahat yon kasi hindi ka pwedeng mag-quit or mag-resign dahil meron kang pamilya na umaasa sa'yo. Tapos alam nyo ba, kapag merong ino-offer na overtime, nagvo-volunteer ako agad para mas malaki yung sahod ko at mas malaki yung maipapadala ko para sa aking pamilya. Pinagsabay ko rin pala yung pagtatrabaho ko as call center agent at pagiging online seller. Nagtry kong makapagbenta ng damit, RTW, mga alahas at kung ano-ano pa sa aking mga ka-office workmates. Nagtry akong magdala ng mga benta ko doon sa office kahit ang bigat-bigat kinakaya ko para merong pandagdag sa padala ko sa aking pamilya. Tapos every time na out na ako sa work, nakikipag-meet up din ako sa mga customers ko. Alam nyo ba, nagtry din akong mag-inquire ng mga space for rent para sa mga paninda ko doon sa Kulon. Akalain nyo yun, sa murang edad ko, gusto nang magkaroon ng negosyo. Ganun kataas yung pangarap ko. Pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko yon. Dumating yung time na nag-resign ako at umuwi para mag-focus sa pag-online selling. Usong-uso kasi noon yung live selling, kaya trinay ko rin yun. Pero kalaunan, hindi ko na po napagpatuloy. Sinubukan ko ring mag-abroad kasi mas malaki yung kitaan doon. Nag-aral ako ng Korean language, nag-take ako ng EPS exam, pero sa kasamaang palad, hindi po ako nakapasa. Minsan, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan. Pero, naniwala pa rin ako sa plano ni Lord kasi alam kong mas maganda yung plano niya sa buhay ko kaysa sa plano ko. Sobrang dami ng mga rejections, pero as a breadwinner, ayaw kong sumuko kasi alam ko darating din yung time na matatapos na lahat ng mga bayarin at yung mga araw na laging kapos. Kailangan ko lang magpatuloy at alam kong magbubunga rin lahat ng mga pagsisikap ko. Sana dumating yung araw na hindi na mamomroblema yung pamilya ko sa kung ano yung kakainin namin sa araw-araw. Sana hindi na kailangan mangutang ni mama at mapagalitan sa mga inuutangan niya. Sana makapag-grocery kami nang hindi na
kailangang tumingin sa presyo. Sana maigala ko yung pamilya ko sa kahit anong lugar na gusto nilang puntahan. Sana hindi ko na kailangan pang malayo sa pamilya ko para magtrabaho. Kasi ang bigat-bigat sa pakiramdam na hinahatid ka nila sa barko. Pasensya na kung naiiyak ako kapag naaalala ko yung dati. Share ko lang, ito pala yung video nung hinahatid nila ako papunta sa port. Kasi sasakay na naman ako ng barko papuntang Cebu para magtrabaho ulit kasi tapos na yung bakasyon ko. Alam nyo, kahit mahirap lang kami noon, sobrang saya din namin kapag magkakasama-sama kami. Yung pamilya ko yung pinaghugutan ko ng lakas para maabot ko yung mga pangarap ko. Dumating yung araw na trinay ko rin yung vlogging. Hindi lang ako nakakatulong sa mga viewers ko sa pag-share ko ng mga earning tutorials, kundi kumikita na rin ako. Hindi ko in-expect na yung binigay sa akin na talent ni Lord na mag-create ng video at mag-edit ng video, ayun pala yung bubuhay sa aking pamilya. Hindi lang bubuhay kundi magpapagaan pa ng buhay namin. Nung time na yon, nakabili ako ng unang sasakyan para kay Papa. Hindi man ito kamahalan pero para sa amin, masayang-masaya na kami dito kasi makakagala na kami kahit saan namin gusto. Tapos, nadadala ko na rin yung pamilya ko sa mga mamahaling restaurant. Tapos, nakakakain na kami ng mga masasarap at mamahaling pagkain. Ito yung mga sana ko lang noon. Pero, ngayon, pwede ko nang masabi na finally, makakakain na rin kami na hindi tumitingin sa presyo. Hindi na kami titipid-tipid lang sa pagkain. Mapapakain ko na yung pamilya ko ng mga pagkain na hindi nila natikman nung panahon na mahirap pa lang kami. Sobrang dami ng blessings binigay ni Lord. Nakabili ako ng multi-cab para rin kay Papa at sa aking pamilya. Nakakapaghanda na rin tayo ng lechon sa wakas. Kasi dati, nakakakain lang kami ng lechon at cake kapag merong birthday sa kapitbahay or sa kapamilya. Tapos, binilhan ko din si Papa ng sarili niyang sasakyan, Mitsubishi Strada. Paid in cash po pala ito. Grabe, hindi po ako makapaniwala. Lahat ng ito ay nangyayari na. Dati, lahat ng ito, pangarap ko lang. Ngayon, meron na kaming sasakyan. Pwede na kaming makagala kahit saan namin gustong pumunta. And finally, nakabili rin ako ng sarili naming bahay, naming mag-asawa. Pero bago ko po binili ito para sa aming dalawang mag-asawa, inuna ko muna yung pamilya ko. Binayaran lahat ng utang namin. At binigyan ko muna sila ng komportabling buhay bago ako magtayo ng sarili naming pamilya. Nakapagpagawa rin ako ng sarili kong studio room na kung saan dito po ako nagfi-film ng mga videos na ginagawa ko. Wala talagang imposible basta masipag ka lamang. Pagkatapos ng bahay, nakabili na rin kami ng motor para sa aming mag-asawa. At hindi namin in-expect na makakabili kami ng sarili naming sasakyan. Yung pick-up truck pa, tapos paid in cash. Grabe, thank you so much, Lord. At hindi ko rin inakala na makakapagtayo ako ng 5 rooms na dormitory. Natatandaan ko noon, nangungupahan lang ako sa Cebu. Pero ngayon, ako na yung may-ari ng bahay paupahan. At hindi lang 5-room dormitory yung napatayo namin. Nakapagpatayo din kami ng isang transient house. Fully furnished po ito. At ngayon naman, hindi namin akalain na makakabili kami ng another 3 units para pang apartments. Pero alam nyo, after 3 years pa ng pagbablog ko, nakapagpundar kami ng lahat ng ito para sa aming mag-asawa kasi inuna ko muna yung pamilya ko. Gusto ko muna silang bigyan ng komportabling buhay bago yung sarili ko. Kaya ang masasabi ko lang para sa mga breadwinner dyan katulad ko, hindi ka mauubusan kasi mapagbigay ka. Okay lang yan kung madalas nararamdaman mo na ang pagod at hirap. Okay lang kung minsan parang ayaw mo na, suko ka na, nagsasawa ka na. Okay lang din kung madalas nararamdaman mo, paano naman ikaw kung puro na lang iba. Okay lang yan. Pero sana piliin mong maniwala at magtiwala na darating din yung araw na hindi ka na mauubusan. Alam nyo, totoo po yung kasabihan na whatever that you give, it will come back to you. Hindi man ngayon, hindi man sa paraang ine-expect mo, pero lahat ng mga binibigay mo ng galing sa puso, paniguradong babalik yan sa'yo. Kaya, kapit ka lang, malapit na. Balang araw, hindi mo na kailangang mag-isip kung sasapat ba, kasi lahat ng ibibigay sa'yo ay sobra at higit pa. Hindi mo na rin kailangang isipin na tsaka na lang kasi darating din yung oras na ikaw naman. Kaya, konting tiis lang. Samahan mo lang palagi ng panalangin at pagmamahal. Darating ka rin, mapagbigay ka. Kaya,
paniguradong bibigyan ka rin ng sobra-sobra. At kapag nakamit mo na yung pangarap mo, sobrang maa-appreciate mo talaga yung pagod at hirap na pinagdaanan mo para makuha yung pangarap mo. Sobrang proud na proud lang ako sa sarili ko kasi kahit ako po ay breadwinner, natupad ko yung pangarap ko na maiahon yung pamilya ko sa kahirapan at hindi lang para sa aking pamilya kundi pati na rin sa aking sarili. Kaya para sa mga nakikinig ngayon na breadwinners na nangangarap katulad ko noon, sana po maging inspirasyon nyo yung aking success story as a breadwinner na patuloy lamang kayong kumapit sa inyong pangarap at maniwala sa sarili at maniwala lang po tayo kay Lord na lahat ng bagay ay makakamit natin sa tamang oras. So ayun lang po, see you on our next video!